So nga sa mga panahong ito, dapat nga po sana, kasi hindi po namin sinasabi na dapat nating gayahin itong mga taga-Indonesia sa ginawa po nilang karahasan. Kasi nga doon, yung mga bata, sila nagpasimula nito nagkaroon po ng riot doon. Hindi ho tama yun, no? I'm sorry. Indonesia po itong sumunod after nitong diyan sa may tabi ng Mount Everest, no? Oo, sa Nepal. Sa Indonesia po nagkaroon ng gulo, di po ba? At doon napilitan ang mga mambabatas nila at kanilang parlamento na hindi na abusuhin ang kanilang poder. Ano ho ito? Sa Indonesia, naghimagsik ang mga tao doon kasi ang mga miyembro ng parlamento, mga mambabatas, naglaan ng housing allowance sa kanilang lahat sa halagang $5,000 in Philippine peso, more or less 300,000 pesos. Nagdemonstrasyon, nagrayot, na pressure ang parlamento na hindi na ituloy. Nagalit ang tao. Sa atin po mga kapatid, hindi ko sinasabing dapat gayahin to, Sa atin po, hello, maliban po sa sweldong legal, kasi po sa kanila 10 times daw po na minimum wage yung inilaan. Opo, para sa housing allowance. 10 beses yung laki nung sa minimum wage sa Jakarta. So, syempre, nagalit yung tao. Nagprotesta. Opo, Nagsimula siya sa mapayapang protesta, pero nauwi nga po sa marahas na kilos protesta. Opo. Na ikinamatay ng isang 21 anyos na delivery rider. Oo. Ito ho yun Kasi nga, hindi nila matay. Kasi naghihirap kami pagkatapos kayo. Ang ganda ng buhay ninyo. Dito po sa atin, sa panahong ito, again hindi po violence. Ang atin po dito is yung pagiging vigilant ng mga tao. Ang maganda gawin dito po, kasi nga, kung aasa ka pa sa ombudsman, sa Solgen, ang dami ho nilang, yung pong mga civic organizations o mga ilang pong mga grupo na magtoka-toka na, mag-isa-isa na, suriin po ang deklarasyon ng bawat isa. Kasi po kung talagang niloloko na tayo, maganda rin po na may magkanya-kanya, maglahad nito. Nang magkaalaman na po tayo, sino sa mga to sinungaling? Sino sa mga ito ang talaga naman pong may mga hindi na ipapaliwanag na yaman? Through itong SAL and declaration nila ngayon at saka yung ating income tax reveal. Doon magkakaalaman talaga. Doon talaga mabubusisi yan Kasi ikaw naman wala ka naman choice. Ikaw na legal, ikaw pa binabantayan ng BIR. Kung sino pa yung regular na nagbabayad, sila pa tinututukan. Pero yung alam mo naman talagang diba? Dito sa malalaki ang kikitain nyo. Itong tutukan nyo. Ayaw nyo kasi takot din kayo na baka beltahan kayo kasi kayo din kasama din kayo. Hindi po ba? Sa totoo lang, ngayon kailangan natin ng people power. Ito po yun. Power of the people na tayo pong isa-isa ay magsumikap na rin po na tulungan po ang ating tayong lahat magtulungan para ho natin ma-expose na ito, nang matigil na ito, pati ho yung mga abusado sa kalsada. Yung pong nagwawawang-wang dyan, nang tumigil na po sila kasi ito po patuloy nilang gagawin sa atin na pag-aabuso, kaya ho tayo ganito. Nabubuli ho tayo Nabubuli ho tayo sa kanila pong pamamaraan ng magpapayaman, pati rin po yung kanilang buhay na napakamarangya habang ikay naghihirap. Think about it. Yon! Malinaw at klaro po ang mensahe. Baka po pwede, since pinapacheck mo na yung ITR reveal ng mga naglabas ng SAL, check na rin natin yung kanilang mga kapamilya na nakikita po natin online na nagpapakita ng kanilang marangyang buhay. Isama na sa checking. Hindi ba? Tama naman Oo, isama na sa pag-check. Yung kanilang mga kapamilya na nakikita natin ang sasarap at ang larangya ng buhay. Kasi dapat talaga, ito na po yung chance natin ngayon. Otherwise, pag ito pinalampas natin, ganun pa rin sila. Diyos ko po, mamanahin to ng ating mga apo. Opo, wala na pong pagbabago mangyayari dito. Kaya this is the chance now. Opo, ngayon dinidribble-dribble po tayo, di ba? Kasi baka akala nila, lilipas din po ito. Ikaw din. Bahala ka rin sa iyong desisyon dito kung papayag ka. Na habang buhay ka na, naapihin nitong mga abusado at mga magnanakaw sa gobyerno. Kita nyo na niya, meron na kaming sinampahang mga taong nasa likod ng flood control anomaly, Sen. Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Hindi tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan di ba? Totoo po. Yan ang ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Probable cause or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa? Sino yung ugat niyan?
Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo, oho. Ibig mo ba sabihin si Saldico gagawa ng ganun? Na silang mag-isa? O walang nasa taas niya? Parang yun po gusto nilang palabasin, O Sen. yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako eh. Opo. I have no control over the chairman of all committees. Opo. Lalong-lalo na yung appropriations committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa Na siya lang talaga Sa nagbaniwala ng mga, lahat. kung halimbawa, natukoy si Saldico, Oho. di ba lang naisip ng ICA? Teka muna, chairman lang ng appropriations yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, Oho. pandarambog sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon, nilikot ninyo eh. O, yun na nga. Oho. Oh, pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At tawagin mo kasi yung isa, para ngayon, dito sa Blue Ribbon, makita natin, para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. Ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Oho. Di ba? Matukoy at naitama yung sistema. Sen, no? Kung talagang Oo, ganun kasi nga. kung halimbawa, hanggang dito ka lang sa appropriations, na para bang akala mo naman totoo. Oho. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako eh. Ako supervision lang ako, I have no control. Naku naman. At yun namang sa DPWs hanggang Yusek lang. Doon kay Yusek Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun eh. Yun ay hindi ko sinasabi na wag nating isama yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon, sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung sinasabi na nga ni Gutese, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. Maliit ang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw eh. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen, kasi nagbigla kayong nagpahinga. Yun pa nga eh, buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Nga pala, no? Naghihiring kayo. Hindi ba, sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan, walang nangyari? Samantalang yung budget hearing, every week meron kami. Opo, napapanood namin. Hindi nyo napapanood, bakit na lang inihinto? Bakit meron pang nag-resign na chairman? Pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin nyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Bawal ang kumurap. Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pag kurap po ninyo, may makita. Sabi nga nung ilang mga tumitingin isang ombudsman na sikreto dati tahimik at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting. Opo. Kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Sen. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paano Kasi, si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan, kasama na noon ay Secretary of Justice, Boying Rimulya. Tama po, oo. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Anong petsa nung kanyang complaint na ipinail sa ombudsman na nadakit mismo? Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Okay. Bago pa may talaga. Bago pa may talaga Kasi ang nakatalagay sa OIC Ombudsman, ang pangalan, Dante Vargas. Di ba? Yes po. Naitanong ko kayo nung budget hearing ng DPWS kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Sabi niya,
lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order Opo. ay aalisan ng docket number. Ba, oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating Ombudsman. Martires, Samuel Martires, opo. na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Ah, Sa mga tweet, yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama siya. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo, So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Eh, di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawalan docket number? Oh. Sabi ko excited eh. Tanungin mo muna ako. Opo. Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga tweet, hindi sa kaso. Oho. So, hindi sa kaso, walang kaso si Walang kaso si Boying, tama. So, nakakuha siya ng clearance. clearance, oo, Yun ang nangyari din eh. Oho. O, paano nasangkot yung DPWH? Opo, paano nga po nasangkot sila? September 11. Ba, ilang araw lang. Oho. O, hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw, bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oo. September 11, Oho. nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyales na di man sangkot sa ito sa Opo, flood control. Tama. Oho. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number dito sa kanila eh. Oho. Oh. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi nga ako na, ano nga ang basis? Oo. Hindi, sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. So, Kasi wala ng basis tinanggal, opo. Wala ng docket number eh. Oo. Kasi, yung complaint niya, na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation na mangyayari. So, walang kaso, ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Oo. Di ba? Yeah. Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Oo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, Ay, opo. Di ba? Oho. you have to also look into the possibility or yung ano ng putik. Di ba? Opo. You must have to deal with the mud too. Sabi Opo. niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtyaga ka na, magtyaga ka rin na tingnan mo ang magiging epekto ng putik para sa'yo. May nakinabang pero mayroon din namang... Yun na, di ba? Oo, tama. Makikita mo yung inconsistency dito. Pero ngayon ba yung suspension na effective ba? Mabala na sila doon. Sinabi ko lamang yun. Ayun. Para lang makita natin kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala magreklamo yung 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Napunta na ano yung sa social media.